Kasi yan yung ano yan yung nangyayari ngayon. Sa panahon natin ngayon, kukonti ang interesado sa ganitong learning, web development, software engineering, ganyan. Ano pa? Software development. Maraming may gusto at maraming vlogger na talagang nagpo-promote sila ng programming, web development. Yun nga lang, sadly, yung mga dating enthusiast, influencer, yung mga talagang sumikat dati na influencer, parang na-burn out sila. So, isa lang reason dun eh. Parang nalihis sila ng landas. No, na instead na asikasuhin yung software engineering, software development, web development, ang nangyari is inasikaso nila yung content creation. Napunta na sila sa pag-create ng content. Kaya nangyari, habang tumatagal yung content nila, do may laman yon, tututo din naman tayo, marami tayong natutunan sa kanila. Kaso nababurnout sila kasi kumukonti yung views. Kasi nga yung technology parang nagiging ano na ngayon eh. Nagiging normal na. Yung mga terms, dati pag sinabi mong AI, artificial intelligence, machine learning, ganyan, framework, yung mga terms na ganyan, terminologies, gulat na gulat yung mga tao dyan eh. No? So, parang ang nangyayari dyan, yung mga tao pagka narinig nila yung mga terminologies na ganyan, mga PHP, front-end, back-end, parang, wow, ano yan? Parang bago yan sa pandinig ko So, ang daming gumagawa ng content, no? Ang daming parang pinapromote nila yon. So, kayo din ba? Meron kayong nakikita na mga nagpo-promote sa Facebook, sa YouTube, mga Pilipino, Indiano, kaya ano? May nakikita din kayo? Meron po eh. Meron pong kapag may kusa pong lumalabas din sa YouTube eh. Oo, Siyempre, sa algorithm niya, no? Opo, meron po. Mga Pinoy po eh, mga nagbibigay ng mga tips. Iba-iba po sila eh. Oo, iba-iba mga kilala na yan, mga si Nate may favorite din yan eh. Siguro Nate, may favorite ka bang influencer ng technology? Ako wala naman tong mic si Nate. Nate, sabi mo sa papa mo bumili na ng mic o kaya gamitin sa video, okay? Ayan. Good evening. Evening po. Meron kang influencer sa technology. Meron ba? Influencer po sa YouTube po. Something. Yung technology. Medyo mahina yung mic mo. Bakit kaya? Nakasaksak lang po sa speaker. Kaya ganon. Sige, lapit mo ng konti sa yung mic para dinig namin. So, ano yung mga in-expect mo sa influencer, Nate? Influencer po bang tinutukoy nyo like mga vloggers po? Pero technology hindi yung mga babae o kaya kung ano mang kalokohan, hindi yon. Yung technology. Meron ba? Meron ka bang nakikita o pinapanood palagi? Wala po eh. Sa mga pag medyo nahihirapan po ako, nanonood din po ako sa YouTube ng mga tutorials, pero wala po napapanood ng mga influencer. Ayos yun, no? Kasi, hindi ko masyado narinig, Nate, Hulaan ko na lang yung sinabi mo. Sige, kasi natural na lumalabas yan sa sa Facebook, ganyan. Natural din yan na lumalabas sa YouTube. And siyempre, tayo na nasa web development din, nasa technology, parang gusto rin natin sila mapakinggan, which is tama naman yon. Tama na may mapakinggan tayong ibang tao based sa kanilang experience,
paano sila natuto ng programming, ng web development, ano yung current status nila, no? And then yung kanilang present position, ano na yung ginagawa nila sa mga life updates, no? So maganda yun, no? In-encourage ko kayong magbigay kayo, manood kayo ng ganun kung may free time kayo. At instead na iba yung gawin natin, no? So makinig din tayo sa kanila. At ito siyempre, of course, sa Learn Computer Today, hindi man ganun ako kadalas, no, mag-produce ng mga, sabihin na natin, mga training online or sabihin na natin yung mga vlogs, no. So mapansin nyo, hindi ako nagawa niya maski sa aking private life, hindi ko ginagawa yun. Kasi isa sa reason ko bakit is kailangan ko ng personal growth, development, tapos yung aking tawag dito, relationship, no, social relationship sa mga tao, then mga friends mo, then hobbies, then mga pupuntahan mo, no. So parang more on personal life ko na yon sa aking Facebook. While sa Learn Computer Today, once na nag-create talaga tayo dyan ng training, courses, so mas madalas talagang detailed tayo dyan. At hindi ko nilagay sa YouTube talaga. Una noon, gusto ko ilagay sa YouTube yung mga content natin about web development, etc., software engineering, etc. Lahat ng pwedeng possible na gusto ko share. Napansin ko ang daming vloggers na naghahanap din ng content online. So, sabi ko, bakit ganun? Yung content ni ganito, content din ganito, iba-iba lang yung presentation, no? Iba-iba lang yung presentation. Pero sa akin, ever since na nag-start ako ng mag-YouTube, no? Ang talagang ang interest ko talaga is nasa technology kasi nandun talaga yung itong ating yung future natin. So, Sir James, good evening. Sir Ralph, good evening sa inyo. Ayan. So, ang discussion natin ngayon is hindi pa ako nag-start dito sa Road to Software Engineering. Sasabi ko lang yung about sa mga vloggers, kung may vloggers tayo na sinusundan, especially sa technology, no, mas maganda makinig tayo sa mga vloggers na gano'n sa technology. Ayan, good evening din, Sir Ralph, no, Sir James. So, makakatulong yan kasi once nakakarinig tayo na ibang vlogger regarding sa web development, programming, paano sila nakarating sa programming, ano yung current status nila. Sir, good evening, Sir James. Current status nila, nasaan na sila, no, sa vlogging, sa kanilang development career. So maganda mapakinggan nyo yun. Ini-encourage ko kayo. At doon nyo makikita ano ang current situation sa Pilipinas, no? Kasi wala nagre-report about sa current status ng technology natin sa Pilipinas unless may somebody na may magsabi noon, hindi sa news. Sa news kasi usually ang pinapakita doon yung mga breakthrough natin sa technology, meron tayo pero bibihira yon. So tinitingnan ko yon sa mga vloggers, no, yung mga prominent vloggers. Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan, pero makikita nyo sila online and active sila online and then sa Facebook, which is helpful naman, no? Nakakatulong sa community, sa mga aspiring developers, no, and yun nga lang nababanggit ko na may mga vloggers na napakainit noon pero hindi lumamig sila sa pagbo-vlog and hindi na yun yung pinaka-sentro ng kanilang topic, yung technology, hindi na, no, nag-iiba na sila ng tema. So ang reason diyan is kagaya nga nasasabi ko is yung focus ay nawawala na sa web development. Nawawala na yung focus sa software development. At yun nga, yung gusto ko i-discuss ngayon sa inyo, sana yun nga makapagbigay din kayo ng idea nyo, is about yung ating road to software engineering. So it's all about software engineering sa process, at makikita nyo dito sa training natin, no, sa software engineering dito sa Learn Computer Today, meron tayong roadmap, no, sa
software engineering, pero hindi pa malinaw yung pinaka roadmap. Hindi kagaya nung nasa internet. Pag nag-research kayo ng roadmap to back-end, front-end, full stack, no? Pag nag-research tayo ng software engineering, roadmap to software engineering, marami tayong makikita online, no? So marami ang websites. Ang katutak na website dati ko konti lang 'yan nung ako ay nag-start na mag-internet. Konti lang 'yan. So parang napakahalaga ng dati, information. At kung maalala nyo sa web development course natin, web developers course, may history doon. No, nag-start yung internet na iilan lang talaga yung nagpo-post online. And then, napakahalaga ng information talaga. At as time passes by, ay dumating itong 1999 to year 2000, year 2005, 2010. So, dyan, wala talagang idea yung mga tao. Walang idea yung mga tao dati. Ano ba yung software engineering? Walang idea yung mga tao dyan. Regarding software development, year 2015, no, marami pang Pentium 4 niya. Ewan ko inabot niyo yun, Pentium 4. Inabot niyo ba yun, Sir James? Yung kayo dyan, naabutan niyo ba yun, Pentium 4? Abutan, sir. Meron ka pa. Baka yung computer mo is Pentium 4 pa rin. Wala na. Oo, wala. Sira na, no? Tagal na yun eh. Ang tawag namin dati doon, Pentium 4. Kunyari, nagsimula ka na sa mga i3, ganyan, no? Eto, may Pentium 4 pa rin, no? So, kami noon, pagka mabagal computer, ang tawag namin sa mga kasama namin, mga nasa IT, anong computer mo? Pentium 4. yung 4, yung pang mahirap. So, inaasar namin kasi mabagal. So, yung panahon na yun, dial-up pa yung internet. Kailangan mo may internet, meron kang telepono bago ka makapag-internet, wala yung wifi. So, napakahalaga ng information dati. Talagang gagastos ka ng malaki para lang matuto online. Kaso, ang nangyari, habang tumatagal, yung information na yun ay dumadami, nagiging doble. Ang daming mga presentation, pero parehong subject, parehong learning, parehong field, parehong pag tiningnan mo yung meaning, no? Pag nag-search ka, what is computer engineering, what is software engineering, ang daming lalabas na website, no? At sa Google nga, inaabot minsan niya ng billion results. Billion, hindi 10 results, hindi 12 results, hindi ganon. Inaabot siya ng billion results. Ibig sabihin, pwede mong next, page 1, page 2, page 3, para makita mo lang yung subject related doon sa research mo, sinesearch mo. So, ngayon, ang disadvantage ng information ngayon, ang nagiging disadvantage ng information ngayon kasi yung information overload, and then yung misinformation, and then sinamahan pa ng opinion ng mga vloggers. Dito ngayon, nalilito ngayon tayo. Alin ba ang dapat unahin natin? Ano ba yung dapat nating saan tayo magi-start? At hindi lang 'yon, napakarami ng sabihin na natin, napakaraming course provider ngayon. Nagpo-provide ng mga courses at sila ay ang daming pangako, no? Nakakalungkot nga lang. Asan ako? Nag-share ba ako ng isa pa? Hindi naman. Teka lang ha. Ano ba ito yung na-share ko? Ang nakikita nyo sa screen ay Road to Software Engineering, tama? Can you confirm, please? Yes, sir. Sige. So, meron pa ditong nakalagay stop sharing. Okay, sige, okay lang. So, may mga ganong course provider, nangangako sila. Sabi nila, dito matututo ka, ganito, ganyan. So, yan yung reason bakit tayo nag-start sa Learn Computer Today. Kasi nga, dami ng lumalabas na scam. At nakita ko nga talaga itong information overload. Biruin mo, yung mag-start ng IT, o sabihin na natin sa programming, kahit sino, kahit na anong career, kahit nag-aaral ng IT o ComSci, pag sila yung nag-research, pag sinabi mo what is programming, saan ka magsisimula ng programming, well, hanggang ngayon, ang dami ng information sa internet, yung tanong pa rin natin, saan ako magsisimula? Di ba parang
napakasimpleng question, napakaraming information available on the net, pero nandun pa rin tayo sa basic question, saan ako magsisimula? Samantala, information overload na nga tayo. That's why, yung information habang lumilipas ang araw, habang lumilipas ang mga buwan, parami ng parami information, parami ng parami ang mga vloggers. Ang YouTube ay patuloy na nag-expand ng kanyang server para ma-host lahat ng mga videos na pwede nating i-upload. And yung mga nakakalungkot lang din nga, yung mga nagbo-vlog, especially sa technology, software engineering, software development, web development, yung mga nagbo-vlog niyan, is naghahanap din sila ng content sa kapwa nila creator or doon sa mga ibang, sabihin na natin na international creator ng YouTube, na pagdating sa iyo ay pinapagaang yung term. So, hindi naka-open yung aking, teka lang. So, kung hindi nyo makikita sa screen, pero siguro ang isi-share ko na lang screen ko. Hindi na lang. Sige, i-imagine nyo na lang. Teka, asan ba yung aking para kita nyo rin. Siguro, stop sharing ko muna, share ko yung isang tab. Siguro, type ko dito. Ano nga ba yun? Nawala. Ano yung sinasabi ko? Nawala ko. Pakiulit nga yung last line ng sinabi ko about ano yun? Nawala din kayo? So, yung overload, sir, yung marami ng YouTuber, marami ng vlogger. So, kumukuha ng content, tama, di ba, sa ibang kapwa niya, vlogger, ganon. So, yung information overload, nasa na ako? Wala na naman dito yung aking Sige, mamaya na nga yun, share ko muna itong screen ko ulit para hindi tayo mawala. Mahirap kasi nang walang, walang points. So, parang, nakakaligaw talaga ng sasabihin. Ayan, kita nyo na yung aking screen, balik na lang tayo dyan. So, itong mga to, imbis na makakatulong, imbis na makakatulong sa need ng bawat tao na matuto ng programming web development, nakakadagdag pa ng kalituhan. Kaya nakakalito. Sasabihin natin na, nakakalito paano ba to? Tapos, lalabas yung mga tutorial online sa YouTube and then sa mga course providers sa Facebook. So, ang dami niyan. So, iba-iba na presentation pero isang topic. Iba-iba ang roadmap pero isa lang ang career na gustong puntahan, yung web development, software development. So, nakakalito talaga siya. Yun ang disadvantage ngayon sa panahon natin. Na kahit na ang information ay available online, hindi mo alam kung saan mo hagilapin yung kabuuan ng iyong research. That's why, yung term na research, dati ginagamit lang yan sa library, sa personal na pupunta sila sa mga tao, nag-interview sila, tapos sa mga data na makukuha nila from certain institution, yun yung part ng research. Ngayon, ang nangyari is bukod sa mga yon is meron na tayong research online. At kailangan yung source ng research mo ay reliable. Dapat meron siyang, isa-cite mo siya as an author, isa-cite mo siya as a research facility or research organization para talagang masabi mo na legit yung outcome, yung output ng iyong research, yung sources ng research mo. So, ganon. Pero paano ngayon kung tayo ay simpleng tao lamang, hindi natin alam yung mga institution, wala tayong idea about certain topic, at magre-research tayo for our personal development, ang nangyayari is information overload nga. At yun nga yung parang isa sa mga gusto kong discuss natin ngayong gabi, itong road to software engineering. So, dito sa Learn Computer Today, sa ating training, yan yung isa sa mga main goals ng gusto kong mangyari sa inyo, na kayo ay maging software engineer. So, ang dami kasing gumagamit niya, mga vloggers, nasa Facebook, kaya nababanggit ko sila, maraming mga
nagtututorial, na kapag may tumutunog dito. Nagpapakilala sila, software engineer sila, and then, ang dami nilang nakalagay sa bio nila, sila ay software engineer. So, sa akin, wala naman problem yun. Pero kailangan you have to show proof. No, kailangan ipakita, excuse me, na ikaw ay sa talagang software engineer. So, sa case natin sa Learn Computer Today, sa atin bilang mga devs, at doon sa manonood pa lang ng video na to na magiging dev din, is ang dapat nating i-focus ay yung mga development ng ating ginagawang project. Kasi pag kinuha natin yung title lang, kunyari gusto ko maging software engineer, pangarap ko maging software engineer. Unang-una, sabi nila, madali daw maging software engineer. Bakit? Kukuha ka lang ng training as a software engineer, makakuha ka ng certificate na ikaw ay software engineer ka na. So, ganun yung idea. Or kapag may dinevelop kang mga simple projects, nagdevelop ka ng something na pwede mo i-attribute as software engineer ka na. So, pwede na yun. I-take yun na software engineer. And then, ang software engineering daw, walang itong license exam. Walang licensure. Hindi kagaya ng ano ba yung mga may license na engineering. Can you give an example nga? Sino pwede sumagot dyan? Yung may license. Kailangan mo mag-exam. Meron ba? Oh, civil engineering, no? ECE. Yes, thank you. So, maraming engineering na courses na pwedeng i-take face-to-face, and then mag-take ka na exam, magiging engineer ka na. Kaya tinatawag silang Engineer Berto, Engineer Juan. So, kasi na-take nila, nakapasa sila ng engineering exam at license sila ng PRC o kaya kung saan mga institusyon. Pero pagdating sa software engineering, ayan, wala yan license, no? Walang exam yan. At kahit sino pwede maging software engineer. Kapag sinabi mo, ay, nag-develop ako ng ganitong app, nag-develop ako na. So, I'm a software engineer. So, pwede ko na ipakilala. I'm Michael Tan, I'm a software engineer. So, parang ang ganda tingnan, di ba? Lalo na kung manliligaw ka, di ba? Kung ikaw'y binata, manliligaw ka, at tinanong ka, anong trabaho mo? Kasi usually yan ay tatanong ng mga kababaihan. So, anong work mo ngayon? Anong ginagawa mo sa buhay? Kasi, naghanap sila ng security, no? Siyempre, yung alam nila na kung sila yung magkakaanak man, magiging secure yung family. So, tinatanong nila talaga yung ating job. Siyempre, makaka-impression sa pag sinabi mo, I'm a software engineer. Ganyan. Talaga? Magkano sweldo mo? Pag tinanong ka sa sweldo, magkano sweldo mo? Actually, I'm doing projects for clients, etc. So, madami tayong kasinungalingan talaga pwedeng gawin. Idagdag, idugtong. No? Dahil lang yan for the sake of the title na software engineering. Sorry. Naku, medyo malamig kasi. Well, sa atin, as devs, no, dito sa Learn Computer Today, meron tayong 3 career path na dinadaanan, and I know yung lahat kayo dumadaan doon, no? So, meron tayong full stack web development, yung software development, and the WordPress professional development. Later on, kung magmamature yung ating mga career path na to, meron pa tayong i-introduce na isa pa yung ating IoT, at ito yung ating artificial intelligence. So, yung career path na yun is focus on paano magagamit yung automation sa bahay, no? Sa mga unfortunate, sa mga kunyari sa bulag, ganyan, sa sa mga pwedeng gumamit ng mga artificial intelligence na mga devices, no, sa mga matatanda or sa bahay para sa comfort, no. So, yun ay isang idadagdag natin kasi pwedeng kumita tayo doon by building robotics, no, mga automation, automated machines, automated device for production, for home comfort. So, lahat yan pwede natin gawin through that specific career path. Pero hindi pa sa ngayon, kahit na maganda siya i-discuss, ang ganda, pero hindi pa kasi yung ating 3 courses na to, yung career path ay hindi pa mature. Ibig sabihin, hindi pa kompleto yung mga courses nila. So,
papunta tayo sa software engineering. So, paano? Maaaring itanong nyo, paano kayo magiging software engineer? So, pangarap nyo ba yun? Maging software engineer kayo? Sino dyan gustong sumagot kahit chat lang? Pangarap nyo ba yan? Maging software engineer? Okay. Sige, Neil. Bakit? Pwede mo bang buksan yung iyong mic, Neil? Tanungin kita, bakit gusto mo maging software engineer? Ano po, yung katulad po ng sinasabi niyo na hindi lang dapat hindi ka titingin dun sa kinikita. Yung kung ano yung may ambag mo talaga dun sa technology talaga, dun sa dun po sa community. Yaon. Nice, thank you. So, ibig sabihin yung sa ating laging pinag-uusapan, hindi lang siya sa income, no? Hindi siya sa pagkakakita kasi maraming ways para kumita tayo other than being a software developer or a full stack developer, no? So, tama yon, yung makakontribute tayo sa mundo kasi aanhin natin yung napakahabang code tapos ang magiging output pala ay calculator lang na pwede naman tayong gumamit sa cellphone ng calculator at bumili sa palengke ng calculator. So, kailangan may ma-contribute tayo. Gusto natin sa medical field, ganyan. So, part yun ng software engineering. Kapag sinabi natin software engineering, it's something about the software itself. Wala na sa labas nun. Though may kasama siyang hardware, kasi ang hardware yan yung mismong machine, yung ating computer. Yan yung mismong gagamit na software. Kung yan ay medical machine, no, ano man yan, home device, no, IoT, yan ay magiging part din ng ating software engineering. Kasi pag sinabi mong software engineer ka, nagdi-design ka ng software for the comfort of the user, no, yung para magamit ng user comfortably. Hindi lang ikaw gumawa ng software para lang masabing software engineer ka. So, iba yung mindset na yun. Software engineer ako. So, ano ginawa mo? Gumawa calculator, online calculator. Online pa. So, ibig sabihin, bago ko magamit yung calculator mo, mag-internet muna ako, no? So, doon, makikita mo yung user experience, babagsak ka sa UX o user experience kasi ang highlight lagi ng software engineering at software development o full stack o ano man yan, development na yan, is the user mismo, no? Yung user. Kapag ang user hindi magamit yung software mo, so bound to die yung software. So ang daming software na develop in the past na saglit lang silang ginamit, no? Saglit na ginamit, dumaan lang sa kanila yung tao and then nawala. Bakit? Kasi yung experience ng user, hindi sila comfortable, hindi nila kailangan, no? Yan ang unang dapat tingnan. Hindi nila kailangan yung software. So, hindi nila ginagamit, hindi nila dina-download. At merong mas better na software kesa sa mga yon. Yan ang isa dapat sa i-consider natin kung gusto natin maging software engineer. Kung gagawa ka ng project, kung gusto mo maging software engineer, mag-isip ka ng project na kahit sa maliit na bagay pa lang, palagay mo, pag lumaki siya, magiging kapakipakinabang sa mga taong gagamit. Hindi lang ngayon, in the future din, mga susunod na panahon. So, yan yung goal natin dito sa Learn Computer Today, and gusto ko makita natin lahat yan as developers, as students ng Learn Computer Today, na hindi lang tayo nagte-take ng course for the sake of completing the course. Natapos ko na yung ganito. Isa na akong web developer, full stack. Ano ba ibig sabihin ng full stack? Puno yan kasi full nga. So hindi sa half stack, no? So ibig sabihin nun, marami kang alam sa pag-develop ng mga website, web apps, kahit na ano yan, kung anong back-end yan. So, pwede kang tawaging full stack kasi isang system pwede mong gawin. Magagawa mo isang system, no, na hindi mo kailangan ng ibang tulong. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Ikaw lang mismo ang gagawa nun. You're the front end at ikaw din yung back end. At kapag nagawa mo yung system na yun, nag-function, ayon sa yung design,
So, yun ay tinatawag na ikaw ay isang full stack web developer, no? So, yun yung tinatawag na full stack. Pero kapag ikaw ay nasa front end lang, nagde-design ka lang, or which is important din, napakahalaga niyan lalo na sa customer, sa client. Yung front end, pag napakaganda niyan, classy, no? Yung UI mo, ang ganda ng website, at talagang nakakaakit at talagang nagdadala ng maraming client, no? So, yan ay trabaho ng front end yan. At kung doon ka nag-excel, maganda din, no? Kahit na ikaw ay full stack web developer, pero nag-excel ka sa front end, pwede din yan. At pwede mo rin pagkakitaan, no? Usually, pag ganyan, pag front end ka, ang gagawan mo niyan client at saka company. Pero kapag ikaw ay full stack web developer ka, pwede kang mag-create ng sarili mong system and then ibenta mo. Or kumuha ka ng client or isang kumpanya na full stack sila, front end and back end, and pipili ka lang ng posisyon na gusto mong puntahan. Ako, napunit yata itong aking damit. Sumabit kanina. Ayan, so yun na ang tinatawag nating full stack web development. Pero hindi mo siya makukuha as per se kasi gusto mo maging web developer full stack. Gusto mong sumahod as a full stack. Kasi yan ang pangarap mo. Hindi mo siya makukuha ng ganun, no? Natapos ko kasi yung course sa Learn Computer Today. Kaya ako ay full stack na. So, hindi ka pa rin magiging full stack at lalong-lalong hindi ka magiging software engineer. So, ang point natin dito sa training natin, sa mga training na gagawin natin, even your personal development, personal learning, kailangan marunong kang mag-code. No? Alam mo yung function ng code. Pag ikaw sumulat ng lines, ano yan? Para saan yan? Ano purpose niyan? Anong gagawin yan? Pag hindi mo alam yung kinapi-paste mo lang, sinundan mo lang yung turo ko, and then nagawa mo siya kasi sinundan mo yung turo ko. Pero pag inulit mo na sarili mong gawa, hindi mo magawa. So, you have to really face the challenge na kailangan mong gawin, maintindihan block by block yun. Ano ba para saan ba to? Try ko kaya itong burahin. Alisin ko kaya to. Mag-start kaya ako dito. Wala muna CSS. Ano itsura? Yan yung goal na gusto nating mangyari at pagdaanan natin sa Learn Computer Today, sa learning. Kasi pag hindi nyo ginawa yon, hindi kayo talaga magiging full stack web developer. So, yung title, makukuha nyo maaari by through lang dahil sa mga courses and certificates natin. Yun, pwede yun. So, malaking advantage yun sa resume. Pero pagdating sa income, pagkakakitaan mo, personal income mo, yung stability ng income mo in the future, wala yung ganun. Kasi hindi ka naman talaga marunong. No? So, sa akin, personally, share ko lang, nababanggit ko rin naman sa ating mga training na dati, ngayon naman, ito na lang para mas malinaw. No? Dati, is may marami akong client. No? Binabanggit ko lagi yan. And then, tumatanggap ako ng mga thesis. Mga thesis na estudyante. Then, nagde-develop ako ng itong mga para sa local businesses. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, hindi ko ma-maintain yung website nyo. You have to hire somebody. Kailangan merong isa sa inyo, pwede kong turuan, magkikreate ako ng video, papanood ko sa kanya, and then kung may question siya, tanong niya sa akin. So, ganito lang i-maintain yung website, ganyan. So, madali lang naman din, basta kung ang gagamitin mga framework ay madali na, ready-made na sila. So, i-access na lang nila, and then papalitan nila, magdadagdag sila. So, nakukuha nila kung paano i-maintain. Ganun ko ginagawa dati. So, that's why, hindi ako natatali sa isang kliyente lang o sa isang kumpanya at pwede akong consultation na lang. Kapag nasira yung website, saka ko gagawin, ganyan. So, tinuturuan ko rin sila mag-backup, paano. And sa thesis naman, of course, yung mga estudyante kawawa naman, hindi sila gagraduate. So, willing talaga sila gumastos ng mahal. Ang nakakalungkot lang, ang daming scammer sa Facebook. No? Ang daming scammer dyan sa mga community, no, sa Facebook. Member ako dyan, so nakikita ko yung kanilang mga problems, and then of course yung kanilang mga
pinopost na scam si ganito scam, nagbigay kami 15K, 20K, nawala na siya. Well, actually sa school nangyayari yan. So, marami pagkakataon na galing sa iba yung system, then nagbayad sila ng 30K, tumakbo na si programmer, hindi na makakita kung nasaan, and then ipapasa sa akin. So, papasa sa akin mga ilang weeks na lang, 1 month siguro, pinakamatagal, tapos 1 week ang pinakamabilis na kailangan. So, dahil nakikita ko kailangan ng estudyanteng graduate, which is part ng training nila, so tinutulungan ko sila sa mga maliliit na presyo na lang, no? So, pamagitan nun, makakatulong tayo sa mga estudyante at sa business. At the same time, kikita ka din. Na alam mo kasi gagawin mo, ay, ganito lang gagawin ko. Ay, subukan ko kaya ganito, mas mabilis yata ito, mas maganda yung ganitong framework gamitin ko, ganyan. Tapos titingnan ko muna yung title ng thesis nila, titingnan ko yung ano yung objectives, so ano yung tamang basta hindi nakalagay doon yung hindi kasama sa title kung anong framework yung gagamitin, mas madali. So magitan na nagkakaroon ako ng income, extra income, ayun, so yun ay hindi ko hinanap. Yung mga nagpapagawang thesis, mga client, hindi ko sila hinanap, nirecommend ako ng dati ko nang natulungan, mga estudyante, mga businesses. So, ang magiging marketing mo dyan, kung ikaw ay magiging software engineer o kaya sabihin natin software developer, ang magiging market mo talaga dyan is yung mga nagawan mo na ng project. Pag may nagawa kang project na ganito, nakita nila, ay, sir, re-recommend kita. Actually, may tumatawag sa akin. Mas kanina, tumawag yung isang kaibigan. Sabi niya, nirecommend niya ako. At sa isang mga friends niya, and then the same time siya may plano siyang business, and gusto niya ako ang gagawa ng project na yon. Sabi ko, sige sir, basta wag lang mabilisan kasi marami akong ginagawa, especially lalo na sa Learn Computer Today. Kung hindi yan rush, tatanggapin ko. Sabi niya, sige sir, basta ikaw gagawa kasi kilala na kita, ganyan, establish ko na yung sa'yo, meron na, nakita ko na yung gawa mo. So ibig sabihin, hindi ko siya hinahanap, 'di ba? Yung mga nagiging client ko, hindi ko sila hinahanap sa Facebook. Nung una, yes, ginawa ko 'yon. Naghanap ako sa Facebook kasi hindi ako kilala, wala pa akong sample, wala pa akong pinaggagawa ng website, wala akong pinaggagawa ng application. So hindi nila ako kilala. At nai-share ko nga sa ating training na may mga ginagawa na ako dati na organization free lang. Gumagawa ko ng free, ginagandahan ko yung gawa nila, free lang. Ay, ginagandahan ko yung website nila, free lang, no? Kung meron silang mga fundraising, kailangan website, ginagawa ko yon for free. Ang reason doon is, itong mga to, lalo na kung mayayaman yan, mga doktor yung organization na sinalihan ko, mga doktor, mga professional, so may business yan. So yun, kailangan nyo tingnan yun, yung ganong path, na kapag gumagawa ka ng bagay na nakikita ng iba na tapos tumutulong ka pa, in the sense na parang hindi naman yun na magiging source mo na bigla mo sisingilin, bigla mo sabihin, sir, yung ginawa kong website, ano po yun, 50K, o ay mawala ng gana yun. Pero kapag ikaw tumulong in the sense na para lang ma-promote ka, kasi hindi mo kailangan sabihin sa kanila, hindi ko ginawa na, sir, ma'am, baka po kayo gusto nyo ng magpagawa ng website, baka may business kayo, hire nyo lang ako, mamimigay ako ng calling card. Hindi ko ginawa yun, Basta kung ano kailangan, binigay ko, pinrovide ko, and magtatanong sila, sino gumawa ng website? Ay, si Michael, yung developer na gano'n, siya yung gumawa niya. Ang ganda, So, narinig ko yung feedback, sinasabi naman nila, na ang ganda ng ginawa mo website, ang ganda, nakaka-ano ka naman, nakaka-inspire ka naman ginawa mo yun. Oh, yes po ma'am, kasi siyempre kailangan natin yan. So, paano ginawa doon? Binayaran ka mo? Actually, hindi ma'am, yun lang domain, tsaka yung web hosting, ganito. Yun lang sinolder ng ating organization. Pero yung design, lahat, everything, I provided ko na, ako na lahat gumawa. So, galing mo, bait mo naman, gano'n. So, sa mind nila, natatandaan ka nila ngayon. Matatandaan ka. Sabihin na, si Michael yung gumawa nung ganito, maganda yung gawa nun. Siguro yun ang kunin nating developer. Yun. So, doon,
doon dumadami yung client, no? So, isa yung LinkedIn, isa yan yung tawag dito. Ano yun? Yung mga freelancer, pinupuntahan ng freelancer, online job, PH, marami yan eh. Nakalimutan ko na iba. So, pwede kang maghanap doon, pero siyempre yung level of trust, wala. Zero trust kasi hindi ka nila kilala. The same time, yung pricing mo, kahit na napakagaling mo, tapos i-price mo yung sarili mo $3, edi para namang iniinsulto mo yung sarili mo na $3 lang yung iyong specialty, yung iyong professional skill, no? So magtsatsaga ka doon para makilala ka, pero at the end, yung client mo hindi magbibigay ng feedback kasi meron siyang makulit siya, kinukulit ka ng kinukulit, tapos binabarat ka, ngayon ayaw mo pumayag. So yung feedback niya hindi ganun kaganda. Well, pumayag ka pa sa price ng mura. So kailangan yung tingnan yun, na ang unang magbibigay sa iyo ng mga clients na talagang pangmatagalan, maganda ang presyo, is yung by recommendation ng friends mo, no? Hanggang sa ngayon, no, maraming kinakausap ako para i-create sila ng ganito, ng ganon. Basta sinasabi sa kanila, i-schedule natin at wag sanang madalian. Kasi kung madalian, hindi ko kaya. No, marami akong ginagawa. So, payag naman sila. Sabi nila, sige sir, basta po-provide namin yung yung pera. Kasi kailangan may down payment yan eh. Hindi ako napayag ng walang down payment. So, maski dati, basta yan ay business. Kasi business yan eh. Iba yung sa organization, sa mga fundraising, iba yon. So, pag sinabi mong business, merong perang involved dyan. At, siyempre, sila ang magbe-benefit nun. Pag ginawan mo sila ng website, dapat kumita sila. Yan naman ang reason eh. Ba't sila magagawa ng website? Ba't sila magpapagawa ng application sa iyo? Kasi, kailangan nilang kumita. So, dapat kumita sila ng malaki, kailangan yumaman sila. Actually, binabanggit ko dati sa client ko yan. Sinasabi ko, ma'am, kasi habang tumatagal, dumadami yung client nila. Ma'am ha, pag kayo ay yumaman, huwag niyo kalimutan. Sinasabi every Christmas, binibigyan ako ng mga mamahaling alak, ganon, ang dami nagka-pandemic lang eh, tumigil lang nung pandemic, tapos nag-iba sila ng business, hindi na sila online. So, pag ganun, meron ka na-establish na trust and nakita ng mga tao yung gawa mo, alam mo yung gagawin mo, kaya mo talagang gawin, so buhay ka. Hindi ka magugutom at hindi ka maghahanap kung saan-saan ng client kasi kusa yung darating. At ikaw na lang pipili saan mo gusto magstay. Kunyari, ito, malaki kunyari isa kong client, natutukso nga akong, wag naman term na tukso, parang sabihin natin, naengganyo ako sa kanya magstay sa isa kong client kasi ang yaman, ang daming kotse, ang ganda ng business sila sa design ng mga interiors. Sabi ko, ano kaya mag-serious ako dito sa kanila na lang ako. Kaya lang, naisip ko na habang buhay na lang ako na susunod. Habang buhay na lang ako na developer nila. Though, maganda yung income. Sabi ko parang dun lang sa part na yon na parang mag-stay na lang ako doon and then ganun, parang hindi ko yata parang gusto ko yung something na makakatulong din ako sa iba. Ayan. So hindi ako matatali sa kanila. So ganun, yung lakas ng loob, kasi makikita nyo sa Facebook nakakalungkot lang. May mga magagandang promotion sa Facebook, ewan ko kung napakinggan nyo na. Ayoko magbanggit ng pangalan kasi nakakahiya naman, baka sabihin sinisiraan ko sila, no? So, wala siya sa balita sa Facebook, hindi siya nababalita sa Facebook, hindi siya nababalita sa YouTube, pero merong somebody na kilalang kilala sa tech world, siya ay speaker, siya ay AI expert, no, machine learning expert siya yung mismong nagsabi na itong particular na course provider na to sa Facebook na daming mga advertisement. Lagi mo siya makikita talaga sa Facebook. Once na nagtatype ka about technology, lalabas kagad yung kanilang tawag dito, promotion, marketing, ads,
And then, minsan magandang babae yung makikita mo, no? Binibigyan ko yung idea. Yung maganda ang ngiti niya, maganda yung babae. So, about yun sa web development, parang pareho na Learn Computer Today. So, sinabi nung ano na yun, taon na yun, na scam siya. Sabi ko, bakit ganun? Naintriga ako. Sa YouTube ko napanood eh. At kausap niya doon sa kanyang Google Meet. Nasa YouTube siya. Pinpublic nila yon na inexplain doon ng mga kasama niya paano sila na-scam. Ang binayad nung isa is 80,000, yung binayad na isa is 70,000, yung isa naka-discount 50,000, pero lahat sila, sabi nila, ang binigay sa kanila ay materials lang. Ang expected nila is may somebody magtuturo, ganon, and then may nagturo naman nung una, excited sila, pero habang tumatagal, nauubos yung instructor, and then puro materials na lang, tapos daw yung tinuturo sa kanila, binabasa na lang daw ng instructor. And then, later on, marami na nagre-refund. Kasi nga, hindi sila matuto, ang gulo daw ng turo, sa simula lang daw maganda. So, nangyari, yung sistema na ginawa nung particular na course provider na yun na makikita natin sa Facebook until now, pinasok nila yung bill is, no? Yung bill is yung parang utangan yan eh. Babayaran ni bill is sa kanila, tapos ikaw ang magbabayad sa bill is. Sisingilin ka na sisingilin ni bill is. So, nangyari, binayaran itong course provider na to, bayad na. Kunyari ako, nag-inquire ako. Kinabukasan or today, kung halimbawa, tatawagan ako agad nun nung course provider na yun, gusto mo ba mag-enroll? Ganito. Kung gusto mo mag-enroll, inganyo daw sila. And then, sabi, sige, pwede mong hulugan, ganitong presyo, magaang nga yan, ganito, for 1 year, 2 years, ganito. Sige. Tapos, nahumaling daw sila doon sa ilang months lang, magiging developer ka na, and then, bibigyan ka nila ng trabaho. Meron ka ng work na kapag katapos mo ng certain period of time, natapos mo yung course nila, ipapasok nila ng work. Ewan ko kung familiar kayo dyan. No? So, nasa Facebook pa rin yan. So, nag-offer sila ng work. Pero, yun nga sa akin, personally, nung nakikita ko yung ads nila, halos mga similar yan eh. Medyo marami sila. Pero isa lang yung naalaman kong scam nga. Parang sabi ko, paano mangyayari yun? Sa loob ng ganitong months, magbabayad ka 80,000, tapos pagkatapos ng specific month na yun, magkaka-work ka na. Papasok ka nila sa trabaho. Anong alam mo sa ganung buwan? Tapos ang title mo ay software engineer, full stack web developer, pambira. Sabi ko, ako taon na, tumatanda na ako, hindi ko pa rin master yan, mga yan. Kumbaga hanggang ngayon, kailangan ko pa rin mag-aral, kailangan ko pa mag-IBM learning, ganitong hirap, grabe. So, doon ako na parang tawag diyan. Naging curious, sabi ko, bakit gano'n, no? At paano siya nila naging scam? So, nagre-refund na raw yung mga estudyante, tapos yung mga tao daw doon, hindi na makausap. So, nakakalungkot sa isang part, sa totoo lang. Kasi yung pera na yon, naiyak nga yung ibang mga estudyante kasi ipinangutang lang daw nila. Parang ang sabi pa sa kanila, ipangutang nyo, yung babayad nyo, ipangutang nyo. Kasi sure naman may trabaho kayo. So, nakakalungkot. So, 80,000 mo saan mo kukunin yun. Then, nag-provide sila, wala silang makain, ganito, ipinangutang nila. Pero at the end, wala silang trabaho, hindi nila alam yung tinuturo. So, and then, ang sinasabi sa kanila, kayo ay software engineer na, web developer na, so, doon pa lang, scam na yun, no? So, ang point na gusto kong gawin is, sa atin mismo ngayon, bilang nagtitraining sa personal development ninyo, hindi niyo yan pwedeng sabihin talaga na dahil lang sa course, dahil sa Learn Computer Today, naging software engineer kayo, hindi nyo kagad masasabing ganon kasi nasa sarili nyo talaga yan. O meron nga tayong estudyante dito, sasabihin ko na, yung parents niya, hindi ko mabanggit yung pangalan of course, pero para lang maging aware tayo, yung kung ano nangyayari sa reality. Yung parents niya, nagme-message sa amin, sa Learn Computer Today, and then yung estudyante nagme-message din, nag-start siya sa isang particular career path.
nakailang months na siya, siguro mga 2 months, 3 months. Sabi ng parent niya, magulang niya, "Sir, parang wala natututunan yung anak ko." Sabi ko, "Ma'am, ba't yun naman po nasabi?" Sabi niya, hanggang ngayon, wala pa rin alam hindi pa rin marunong. Kinausap ko yung estudyante, sabi ko, "Sir, kumusta? Anong ginagawa mo? Ano ng course mo?" Ganito yung course niya. "Sir, pwede ka na mag-proceed sa ganito. Gawin mo na tong ganito, yung project, ganyan. Sabi niya, "Sir, gusto ko muna unti-unti lang, hinay-hinay." O sige, okay lang yan. No problem man, since lifetime naman yung ating training. Then, minessage ko yung parent, sabi ko, "Ma'am, since yung ating training naman ay hindi madalian, ganyan. Ang sabi nung parent ay, gusto ko na siyang magtrabaho as soon as possible." Sabi ko, "Ma'am, pwede naman yun. Kaso ibang kanya ang magiging linya. Magiging linya niya iba. Kasi wala siyang alam sa ganito, wala siyang ganun, wala siyang..." Pwede po ba siyang personal na turuan? Parang, gusto niya one-on-one. Sabi ko, "Ma'am, actually, pag one-on-one online, pwede naman yan, face-to-face. Kaso, nasa kanya pa rin kung gagawin niya yung project." So, parang naiisip nung parent na hindi niya ako mapupersa. Gusto niya kasing turuan ko ng one-on-one, parang ganon, extra, magbabayad daw sila para lang maturuan ko. Actually, wala yun sa akin And then, kahit tutukan ko siya na mata sa mata na Kahit kami dalawa na lang, lalaki naman yan. Mata sa mata na kami, tapos turo ko talaga sa kanya, line by line. Kung hindi siya talaga magsisikap, wala. Hindi siya matututo. So, yun ang sinabi ko sa parent. Well, sa ilang months pong yun. Actually, meron po tayong estudyante dito, 1 month pa lang tapos na yung pinapagawa ko. Naghihintay na sila kasunod, ma'am. Actually, ubus na nila yung mga certificate, ilang buwan pa na sila. Sabi ko, ulitin nyo na ulitin. Ang gagaling na, ma'am. Mahuhusay pa sa mga talagang nag-aral ng IT at yung iba nakaka-work pa o nakaka-apply, na-hire sila. Ma'am, dito po sa inyong anak, hindi naman po sa nasa sa kanya talaga kung siya ay gustong matuto. So, yun nga lang, sadly, parang hindi na nag-update yung ating estudyante. Pero hopefully kung mapapanood niya to, at kilala niya na siya yon, ikaw yon, kung napapanood mo to. Well, ang encouragement ko sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Nasa sa iyo talaga ang kinabukasan mo. Wala yan sa akin, wala yan sa training, wala yan sa anumang bagay. Well, sabihin ko nga yung pagsisikap, nasa tao talaga yan. Madalas natin naririnig yan. Na kahit na anong hirap ng isang bagay, kung ikaw ay interesado, matututunan mo yun. Yung naalala ko nga bigla, itong kaibigan ko, siya, sabihin ko na hindi siya, wag ko naman laitin. Pero meron siyang, handicap siya. Hindi naman siya putulang kamay, hindi ganon. Parang meron siya ding, sabihin na natin, hindi siya complete. Hirap magsabi ng nang hindi tayo maka-open. Sabihin na natin na hindi siya average. Below average siya. Hindi ko na sabihin kung bakit ganun. Hindi siya nakatapos ng elementary. Hindi siya magaling sa English. Nakakabasa siya. Nakakaintindi siya ng English. Pero hindi siya magaling. And then, hindi rin siya magaling magsulat. So, tinanong ko siya, nung bago ko siyang kilala, may edad na sa akin yun. Medyo matagal na rin, Sabi ko, "Sir, saan po kayo nag-work?" Ganito, kasi kapitbahay ko siya. Sabi niya, ganitong company dyan. "Sir, malapit ako dyan. Dito ako nag-work sa kabila." Ganun ba? Magkakapitbahay rin pala tayo doon. Tapos sabi ko, "Sir, anong work niyo doon?" Kasi nakikita ko, ang ganda na suot, may sasakyan. Sabi niya, ako yung doon, yung sa utility, ako yung parang sa maintenance. Medyo medyo humble pa. Ganun po ba? Sabi ko, laki siguro ng sweldo nyo kasi ganito. Nagbibiroan na kami. Sabi niya, di, maliit lang, ganun. Nakausap ko yung asawa niya. Sabi, yan yung head doon ng sa maintenance, yung utility. Yung company na yun, American company yon, Amerikano may-ari. Tapos yung facility nila high-tech. Tapos siya yung head ng maintenance ng buong building.
Tapos sabi ko, "Sir, siguro ang tindi ng background ni sir diyan sa ano niya, bago siya na-hire diyan." Kasi ano talaga ako, marites ako, eh. Basta sa ikakaunlad ng buhay, tsansa, pribilehiyo na matutunan yung ganong skill, eh, lagi akong marites diyan. Anong puwedeng matutunan diyan? Paano tayo magkakapera diyan sa ganyang style ng technology? Sabi nung asawa, "Actually, hindi nga naka-graduate ng elementary yan, gano'n, gano'n." Paano nangyari yun? Sabi niya, "Sa tanungin mo," sabi sa akin. Ay, hindi niya na na-share. So, nung minsan nag-usap kami, "Sir, paano kayo nakarating sa ganyang posisyon?" Sabi niya, "Actually, Mike, sa totoo lang, hindi ako nakatapos ng elementary, hindi ako nag-high school, nag-college. Nung binubuo daw yung ano na yun, yung construction na yun, nandun na siya. Yung building na yun, binubuo pa lang, nandun na siya. Isa siya sa mga electrician na pag-utusan lang siya, sumama doon, may alam siya sa electricity. Then, nakita niya yung blueprint ng building, nakita niya yung mga linya, ganito, ganyan. Tapos pag wala yung mga mahalagang tao, siya yung nagpupunta, siya yung nagtutuloy, siya yung inuutusan ng mga kung sino-sino mga engineer doon ganito. At later on, habang nabubuo yung kumpanya, nandun siya, nagkandawalaan na yung mga kasama niya, nandun pa rin siya. And then, ginawa nitong Amerikano yung mga engineers doon. Sabi, i-train natin yan, ipa-training natin siya. So, pinaten siya ng seminar, meron siyang mga training, sinalihan, tinrain siya mismo, then in-explain sa kanya yung buong building. Well, ang tagal na niya doon, at ang laki ng sweldo, hindi siya nakatapos na elementary. So, ang masasabi ko doon, related dito sa topic natin ngayon, sa software engineering at sa personal development, is kung gusto mo talagang umangat yung buhay mo, nasa sayo talaga yan. Wala yan sa ibang tao, wala sa akin, sa training, Ang ginagawa lang natin dito is i-guide talaga tayo. I-guide tayo ano yung posibleng gawin. At dito sa style na ginagawa natin is kailangan mo maintindihan at gawin mo yung code. No, hindi tayo style Udemy na dami kong course dyan sa Udemy, isang katutak. Siguro meron siguro may 100 na, no? Wala nung nakita ko yung Udemy, ang dami ko nang in-enroll dyan. Hindi ganun yung style na as in, pag open mo ng course, next. Maski na sa LinkedIn, no, nag-enroll ako, ang dami ko certificate dyan, no? Yung makikita nyo yung profile ko sa LinkedIn, medyo marami na yung certificate doon. Hindi ko pa lahat nilagay kasi ang dami talaga, siguro 100 plus siguro yun. No? At yun nga, ang style ng Udemy at itong LinkedIn Learning, similar yan. No? Meron siyang step by step. And then, bibigay siya yung code. Next ka na, hanggang sa, congratulations, you've got ganito, ganyan. Tapos, you have completed the course. Lalabas na yung pangalan mo. Pwede mo share sa LinkedIn, ganito, etc. Pag malaki mo. Noong una, tuwan-tuwa ako noon eh. Sabi ko, wow, ang dami kong certificate. Pwede na ako mag-apply kung saan. Sabi ko, ang ganda ganito. Tapos nung nire-recall ko, ano nga ba yung natutunan ko sa part na to? Parang hindi ko matandaan. Kasi isang beses ko lang dinaanan. Isang beses, tapos na. Next, na course naman. Kaya dumami yung courses ko. Nagkaroon ako maraming idea. Kaso, idea lang sila. Wala dun yung personal mo na gagawin ko to. Magbibuild ako dito sa ginagawa kong to. Ang pangit, ulitin ko, baguhin ko. Walang ganun eh. Sabi ko, ay, mukhang hindi pa rin ako natuto. So that's why, inisip ko na kailangan gawin ko talaga, gumawa ko ng something na makakapag-benefit sa mga business. Hindi lang sa akin. Kasi sa akin, pwede ng calculator lang gawin ko eh. Magandang calculator, may games, no? May mga kalorete dyan, maganda, mga ganito. Tapos nandun yung mukha ko, kada click nila, lalabas mukha ko. Pwede kong gawin yun. Kaso, para sa sarili ko yun, paano ko kikita? That's why, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga client, potential na mga kaibigan ko muna. Then, pinakita ko sa kanila yung design kasi yan talaga ang dapat nyong tingnan mabuti yung design. Kapag ang pangit ng website ninyo, kahit ang ganda ng mga features, ang ganda ng framework na ginamit mo, gumamit ka pa ng React, etc., MongoDB, Node.js, ang ganda, ang daming ganyang tutorial sa Facebook. Ito nga meron pa nga isa napanood ko lang kagabi
nag-discuss siya, no? Kilalang kilala niya sa Facebook yun eh. Nag-discuss siya ng specific programming language. Hindi ko nasasabihin kasi may kilala niyo agad. Ayoko na sabihin. Ayoko manira ng tao. No? Hindi ako takot mabash, pero ayoko siyang siraan kasi kasama natin siya sa bilang developer. Kaya lang nakakatuwa kasi ang dami niya in-explain. Tapos at the end, yung output ganun lang. Sabi ko, ha? Yan lang yung gagawin yan. Ano lang, simple crude, yung create, read, ganun. Yan lang, sa haba-habang process na yan, yan lang gagawin yan. May mas madaling paraan dyan eh. Napakasimple. Kung yan ang kailangan ng client, etong ganitong klase lang ang kailangan ng client, di ito gawin natin, mas mabilis. Yan ang dapat nyo rin tandaan. No? Hindi tayo naka-fix sa isang framework na dati pinag-aawayan pa sa community yan eh. Kasi kasali ako dyan sa mga community, mga Programming Philippines, madami yan eh, no? Hindi na muna ako magbabanggit, pero lahat yan magaganda, no? At yan ay kailangan natin para sa mga aspiring developer at dun sa mga wisdom na pwede nating matutunan mula sa kanila, no? Sa experience nila, kasi yun ang pinakamahalaga eh. Kapag ang experience nila ay genuine, talagang naranasan nila yun, meron sila certain aspect sa kanilang developers career or sa kanilang journey, naka-experience sila ng ganito, tapos nalaman natin, so may iwasan natin yun at pwede tayo magkaroon ng wisdom from the experience of others. So, tinitingnan ko yung pinapanood ko yun. Pero, yun nga, nag-aaway-away ang community about alin mas maganda, React, ganito, ganyan. Tapos nakikita ko, ano bang gagawin? Napakasimple lang naman pala ng gagawin. Bakit ganun ba? Ganito. Hindi, gawin mo ganito. Magganito ka. Ganitong framework. Ganyan-ganyan. Ano bang gagawin? So, yan lagi kong tanong sa customer, sa client, no? Pag may magpapagawa sa akin, ano po bang papagawa nyo? Okay. So, ganito po ba ang mangyayari? Magbibenta kayo ng products ba? Okay. So, paano ang gate? Ano pong plano ng payment nyo? Gusto nyo ba ito ay through bank o GCash, etc.? Okay. So, gusto nyo dagdagan ng features ganito, ganyan. May display papunta sa ganito. O kaya gusto nyo ng virtual tour. Gusto nyo may 360 na makikita nila yung place. Okay, sige. So, papasulat ko sa kanya yun. Kailangan mahalaga yun. Susulat niya kung ano yung gusto niya. And then, kung pwede, sabi ko sa kanila, sa client, meron ka bang idea ng design na gusto mo? Anong kulay? Preferred ng color? Ganito, ganyan. Gusto ko ganito, ganyan. That's why, dito sa atin, sa Learn Computer Today, ganyan din ang training ko sa inyo. Kasi in real world, hindi ikaw yung masusunod. Pag sinabi mo, ay, ang gagamitin ko ay Angular. Tapos yung gusto ni client, ganito. Gagawin ko Angular yan. Gagamitin ko Angular. Tapos hindi niya magamit, no? Hindi magamit ni client. Paano ba to? Hindi ko magamit, ang hirap. Yung hirap, ganito i-maintain, ang hirap, ano? So, problema mo na yun. Tapos meron pa kayong kontrata, nagbayad siya. So, pag nagbayad si client, hindi siya na-satisfy, dadalhin niya yon sa iba. Sasabihin nila, ay, huwag kang magpagawa doon, pangit magpagawa. Pangit. Pinagawa ko, simpleng ganito lang, ginawa ganito. So, yun naman ang negative part ng marketing sa umagitan ng mga contacts. No, kapag may ginawa kang mali, hindi mo na-satisfy si client, hindi ka niya i-recommend, sasabihan ka pa niya na negative feedback. No? So sa akin hindi ako nagpo-post ng feedback, hindi ako naglalagay sa kung ano man ang feedback ng mga, maski na dito sa atin humihingi lang ako ng feedback for the sake of trust lang ng mga bago na sa ating pang mga sa inyong mga developers din, doon ako nahingi sa inyo, pero hindi ako nagsusolicit ng hindi ko pino-post, pansinin niyo, hindi ako madalas mag-post ng ganyan na magagandang feedback kasi darating yung time na merong hindi masasatisfy, no, na for the reason na may specific error or something like that mula sa client. Pag sinabi niya, Mike, bakit ganito, ganyan? So, bakit hindi ito maganda? Ang pangit, parang hindi ko mo gusto to. Pag gano'n nangyari, ang ginagawa ko doon, sige sir, o ma'am, sige, ano po bang gusto niyo, anong plano niyo po ba? Gawin natin yan. O ganito po, ganyan. Sige, okay, sige. So, sa unang initial feedback niya, pangit. Kasi hindi ko na-satisfy yung gusto niya eh. And then, next feedback niya,
pag nagawa ko ng ayon sa gusto niya, kahit sa paningin ko pangit, kunyari, paningin ko pangit yun. Pero sa paningin niya, maganda. Yung ginawa ko maganda, nangyari talaga yan eh. Amerikano yung kliyente ko, no? May nag-recommend sa akin. Sabi niya, sir, kunin kita, gagawa tayo ng real estate na website, tapos doon magbibenta ng mga magagandang bahay, gano'n, tapos ganito, ganyan. Di sabi ko, sige. Nag-meeting kami nung Amerikano, hindi niya ako tinanong kung ano pangalan ko eh. Sabi niya, Mike, hindi niya alam pangalan ko. Sabi niya, can you create for me ay ganito, ganyang website, ganito, ganyang website. Hindi na kami nagpakilala sa isa. Sabi ko lang, hello sir, good evening, how are you? Good morning kasi umaga sa kanila. Hello, good morning sir, how are you? Ayan, tapos sabi niya, okay, can you please, kasi direct yan eh, pagka foreigner yan, wala niyang mga paligoy-ligo eh. Can you create this, ganyan. Yes sir, actually I can provide for you within a week of sabi ko sa loob lang ng isang linggo kaya ko i-provide sa yung design. So willing po ba kayo mag-create ako ng sample, pero hindi pa siya online, design lang siya. Sabi nung client, okay, that's good, kasi ganito, ganyan. Tapos tinapos niya agad yung usapan kasi busy siya. So wala na kami formal na usapan, and then ang binanggit ko lang yung price. Sabi ko, the price will be ganito, ganyan, if you plan to ganito, pero you have to approve muna yung design kung tingin mo okay sa'yo. So pinagpaguran ko yung design, ang ganda, pang real estate. Then pinakita ko sa nag-recommend sa akin, sabi niya, sir, ang ganda niya, ganito, ganyan. Siyempre kailangan natin may impression para ganito, ganyan. Pagdating sa kanya, sabi nung client, noong una, gandang-ganda siya. Kasi na-scroll ko gano'n. Sabi niya, actually, Michael, your work is very beautiful. Sabi niya gano'n. It's great, gano'n. But, may but eh. Sabi niya, but, hindi ganyan yung aming business. So, nawala sa alignment agad. Sabi niya, ganito, yung i-offer namin, ganito, ganyan. Tama naman yung services na i-offer, ganyan. Pero hindi yan. Ganito ang gusto ko. Ang pinakita sa akin na style is para sa akin. Sabi ko, bakit ganun? Ang pangit ng website na gusto niyang mangyari. Parang ganito yung gusto niya. Parang patay yung kulay. Parang hindi nakaka-impress. Parang kung ako bibili, kasi dapat ganun yung mindset natin pag gagawa tayo ng something like web design, website, web apps, kahit na ano yan. Kailangan ikaw mismo ay sa tingin mo, pwede mong isipin sa sarili mo na ako bibili. May gumawa nito, titingnan ko kung gusto kong bilhin. Pag nakita kong maganda, bibiling ko. Normal ganun tayo. Pagka tayo bibiling sapatos, damit. Kailangan pumasok sa taste natin. So, nilalagay ko sarili ko na kung ako bibili nito, bibiling ko ba? Oh, mukhang maganda to, ganyan. Yes. Makukumbinsi ko sarili ko ngayon. And then, pagdating doon sa side ng client, imbis na makumbins ko siya, kasi maganda eh. Sabi niya, hindi yung gusto kong kulay, ganyan. So, para ako nalumo, sabi kong gano'n, paano to? Mukhang hindi ko makukuha tong client na to kasi ang dami reklamo. Then, pinakita niya sa aking website, sabi niya, ang tanong niya ganito, kaya mo bang gawin itong ganitong website? Similar pero ibahin lang natin laman. Sabi ko, yes sir, kaya po. Gusto niyo ba ng ganyan? Sabi niya, oh yes. Kung magagawa mo to, babayaran kita. Sabi niya ganun. Sabi ko, oh good. Pero ang tingin ko talaga sa website, ang pangit. Sabi ko, okay na yan. Kahit pangit sa mata ko, hindi man ako gagamit eh. Siya naman eh. So ginawa ko yon. Sabi ko, nagkaroon kami ng agreement na kapag nagawa ko yon, hindi ako magme-maintain ng mga laman, content. Kasi wala akong idea dun eh. Hindi ko alam yung business nila. Wala akong idea dyan. Pag may nagtanong dyan, wala akong alam. Kasi sila nakakalam ng business nila. So, kailangan mag-hire sila ng somebody or kumuha sila ng someone or na pwede kong ibigay kung paano baguhin ng mga content. Then, pumayag naman siya. So, in a long story short, nakuha ko yung client, nagbayad siya, no? Hindi nga lang malaki yung hindi masyadong malaki yung binayad sa akin, no? Kasi nisip ko kung mamahalan ko, mawawala si client. So, hindi siya umabot ng 100,000. Siguro mga 60,000, 70,000 lang yan. Yung buong project na yan.
Pero ako lang lahat gumawa nun. No, hindi ko kailangan kumuha ng designer, hindi ko kailangan kumuha ng mag-edit ng photo, hindi ko kailangan kumuha ng ganito pa na hindi ako marunong kasi alam ko lahat yun eh. Kaya pwede mong sabihin na full stack ka kapag hindi mo kailangan ng iba. No? Yan yung ibig sabihin ng full stack. Pag ikaw ay software developer and then ikaw gumawa lahat ng project na yun, sabihin na natin na papunta ka na doon sa road to software engineering. Ang software engineering kasi, ito nga na pinaka-topic natin, hindi siya dahil nakagawa ka lang ng application, nakatapos ka ng course, software engineer ka na. Hindi ganun yun. Sabihin ko, software engineer ako kasi nakatapos ako ng course ng software engineering, nakagawa ako ng mga application, software engineer na ako. Hindi siya ganun. Ano? So, software engineering is problem solving yan. No? Kung meron kang client na ganito yung problema, nagawa mo, naisip mo paano masosolve yung problem na yun, nag-engineer ka ng specific yung tinatawag natin flow ng iyong program, ng iyong yung software mo, paano siya gagana, paano siya, at masasatisfy mo yung tao na nangangailangan na yon at nagamit niya, then pwede mong sabihin na marunong ka na sa software engineering kasi nag-design ka, nag-create ka, nag-deploy ka ng application na makakasolve sa problem ng particular na business o ng tao. Ganon din sa thesis, meron silang specific topic, so papakita sa akin yung kanilang objectives, ganito, ganyan. And then, mamimit dapat nung yung system na yon, mamimit nun yung objectives nila. Kasi kung hindi, babagsak sila sa thesis. Ang ginagawa ko, tinuturo ko pa nga sa kanila explanation, paano ganito. Pag tinanong, ano yung mga sagot, ganyan. At kailangan nyo malaman yung paano siya binuo para just in case tanungin kayo paano yung binuo. So, alam nyo yung stack o yung framework o yung ating ginawa dyan sa specific system na yan. So, masasabi ko 100%, no? Lahat na nagpagawa ng thesis ever since, lahat sila pumasa. No? May minor revision kasi sa improvement ng kanilang document para mas detailed doon na na-meet nila yung kanilang objectives. Minor improvement lang. No? So, natutuwa ako kasi naaalala pa rin nila yung Learn Computer Today kahit na sila graduate na. Nagme-message sila and then yung ina-applyan nila, nagsasabi sila, "Sir, pwede ba kita isama sa listahan ko para sa pag-apply? Kasi sir, ganito, ganyan, para pag tumawag sila sa inyo, sir, ganito, ganito." "Oh, sige, no problem." Ayan, so natawag sa akin yung mga company, And naging partner tayo ng specific na university, ilan yon. Isa doon yung, kalimutan ko na. Kasi nung panahon ng pandemic, wala silang partner na online. So, nakipag-partner ako sa kanila. Pero ngayon, hindi na ako masyado active. Hindi ako nakaka-attend ng kanilang meeting. Kasi, concentrate na ako ngayon dito sa pag-create ng courses. So, software engineer ba ako? Yan ang pwede kong tanong sa sarili ko. Ako ba ay isang software engineer? Well, hindi ko kailangan sabihin yon. Pwede ko ilagay yung title ko dyan, software engineer, etc. Para lang sa trust, build ng trust sa client o ganito. Pero sa akin, hindi importante yun kung software engineer ba ako, developer ba ako. Hindi importante yun. Ang importante sa akin, yung bang nagpapagawa ng something, kaya kong gawin. Kasi doon ako magkakapera eh. Kahit ilagay ko yung software engineer dyan, title ko, ang dami kong title sa likod ko, sa pangalan ko sa baba, ang daming title, wala akong pera. Wala rin yun silbi. No? So, yan ang gusto ko sa inyo i-share ngayon. And kung meron kayong tanong, meron kayong mga kuro-kuro din. No? So, ito yung, siguro yung time, open natin yung inyong mic at magtanong kayo kung gusto nyo, meron kayong tanong. Gusto nyo, total yung tanong is road to software engineering. So, ayan. So, tatlo ang kailangan nyo i-accomplish para maging software engineer kayo, dito sa Learn Computer Today. Yung ating full stack web development, and then software development,
and then yung ating WordPress professional development. Bakit kasama ang WordPress? Kasi yan yung isa sa pinakamabilis na deployable na sabihin na natin framework. Kasi hindi kinikilala ng iba yan WordPress na framework. No, kasi ang tawag diyan ay CMS, Content Management System, which is ang nakikita nila ito ay plug and play o sabihin na natin drag and drop na software na kung saan i-modify mo na lang yung picture and then ganito. So siguro nakita niyo yung last course natin na WordPress portfolio. Doon din-demonstrate natin yan na kahit yung theme pwede mong baguhin. Yung theme pwede mo siyang talaga i-manipulate. At the back end naman, kung sisilipin mo yung code, yan ay PHP MySQL. At meron tayo dyang, kumbaga kompleto na rin yan, pwede mo siyang tawaging framework na actually ng PHP and MySQL. Wala ka na masyadong intindihin sa code, no? Kasi lahat ay pwede mo na i-modify through the software, no? So software yan online. Yung mga ina-access natin, software yan. So, kailangan mo matutunan yan kasi pagka sinabi mong nasa road tayo ng software engineering, papunta ka sa software engineering, tapos may pinapagawa sa yung simpleng website at ang budget niya ay 20,000 lang. Oh, darating yung time, sabi niya, Sir, actually, ang budget ko 20,000 lang. Ito lang po ang kailangan namin para sa business kasi nag-start pa lang po kami. Baga wala pa kami talagang income dito. So gusto ko sana magtinda ng pabango. Experience ko rin yan. Gusto ko magtinda kami ng pabango, gusto ko online, gusto ko ganito, ganyan. Magkano po budget nyo? 20K. Sige po, sir. Lahat ito ipoprovide natin and then ang gagamitin po natin dito ay WordPress. Ang back end niya is PHP. Pag nakita ko yung client na hindi niya alam yung sa akin sinasabi, so, hindi ko na kailangan i-stress yun. Hindi ko na kailangan paliwanag. Kasi hindi naman niya alam No? Ilalagay ko lang sa kontrata. Mahalaga yan. Pag gagawa ka ng, kunyari, katulad noon, 20,000 yung usapan namin, nilagay ko sa contract, gagawin ko yung website niya using WordPress. At ang backend niya is PHP, ganito, ganyan. Sinusulat ko lahat yon. Kasi once na biglang tinopak si client, meron pa ng problema sa buhay, dadamay ka, safe ka. Pwede mo ipakita na, Sir, Ma'am, actually, ito po nakasulat sa ating contract. Ganito po yung gagamitin. Binasa niyo po ba? Actually, pinirmahan niyo pa nga. So, doon, safe ka na. No, safe ka na kahit na ganun lang yung presyo na siningil mo, dahil ginamit mo naman ay WordPress at gumamit ka ng simpleng paraan na mamimit mo yung goal ng client, yung gusto niya, then satisfied siya, then okay na. Solve na yung 20,000 mo. 20,000 niya. No? Meron ka na 20,000, meron pa siyang magagamit for his business. So, ayun, pagka sinabi mo software engineer ang iyong plano, dapat multi-language ka, programming languages ka, multi-framework ka, hindi ka nakaset sa isa lang. So, ang dami ngayon sa Facebook ganyan, pag Java, Java lang. No, hindi pwede. C# lang. Ay, mamimili ka ng client. Pag hindi C# ang gagamitin doon, tatanggihan mo si client kasi hindi mo alam. So, ikaw mawawalan. So, that's why, sa Learn Computer Today, dito sa atin, pinoprovide natin lahat ng mga framework at nasa sa inyo talaga kung ano nang gusto nyo i-master. At of course, yung ating courses ay in progress pa. Hindi yan tapos. Pero wag kayong magreklamo. Unahan ko na kayo. Kasi kailangan nyo maintindihan yung block by block na code. No? So, i-apply natin yung block by block coding sa full stack and then sa ating software development. Kasi pag hindi nyo alam yung certain block ng code, hindi nyo alam kung para saan yun, hindi walang silbi yung ating training. Walang silbi din yung mga system na gagawin natin. Kasi hindi nyo naman alam yun Pag inumit ko yun, inalis ko yun, hindi nyo magagawa yung website. Kunya, inalis ko yung certain block, inalis ko yan. Binigay ko sa yung code, bahala ka na, solvein mo yan. Tapos hindi mo alam nasa yung kulang. Bakit? Sir Mike, anong gagawin ko dito? Di magtatanong ka na naman. So kung isang taong ka na nag-aaral,
Hindi mo inaaral yung code mismo, isang taon ka na nag-aaral, magtatanong ka pa rin, Sir Mike, ano nangyari? Hindi ko kaya itong sagutin. Yun, no, nasa sa iyo yun. So that's why, lagi ko sinasabi sa ating training, sa mga courses natin, ulitin nyo. Hindi yun para ubusin yung inyong time. Para makita nyo kung saan kayo possible na magkamali. At ini-encourage ko kayong magkamali. Kasi nasa training pa lang tayo. Kasi pag kayo ay nasa client na, naka-deploy na yung inyong application online, doon ka nagkamali, tanggal ka. No? Kung hindi mo maayos yung pagkakamali mo doon, nawala pa si data, nagbago yung mga input, nagbago yung mga data doon dahil sa kagagawa mo, tanggal ka, magbabayad ka pa. Kasi yung work na kailangan para baguhin yun, ayusin yun, isa-shoulder mo yun. Or, meron magsabi. Pero, dito ka magkamali ka na magkamali, binigay natin sa inyo yung mga chances na kung mag-create kayo ng sarili nyo, gawin nyo kahit pamali-mali pa yan, magtanong kayo at baguhin nyo, sikapin nyo maging tama yan, ay kahit kayo mag-isa na, no? Na merong client at gano'n similar dun sa ginawa nyo ang papagawa, di pwede nyo nang gawin. No? At yun din ang pupuntahan natin actually. Marami akong client, hindi ko na kayang i-absorb lahat. Bigay ko sa inyo. Hindi ko maibigay ngayon kasi hindi pa kayo marunong. Nangyari kasi yan in the past. No, medyo mahaba na yung aking kwento, no, at baka kayo naiinip na. Matatapos na rin naman. Nangyari in the past na may binigyan ako ng project, estudyante natin. Hindi niya magawa. So, sabi ko sa client, sir, ito ganito siya na po magagawa. Tapos, hindi niya magawa. Ang tanong niya sa akin, sir, paano ko gagawin yun? Hindi napapakamot ako sa ulo. Akala ko marunong ka na. Hindi ko naman sinasabi sa kanya. Well, sige, mag-training ka ulit. Ulitin mo yung mga process na ginagawa natin. And then, ganito, ganyan. Ako rin na gumawa ng project na yun. Sabi ko sa kanya dapat ipagawa. Ako din. So, yun nga lang. Sabi ko sa tao, yung babayad sana sa'yo, saan mapupunta yun? Umayag naman siya. No? So, kung hindi ko yun kumbaga, kung hindi ko tinanggap yun, yung project na yun, hindi ako masyado mabuburden, no? Hindi ako ma-stress. Do may dagdag na income yon. Kaya lang, kailangan natin talaga i-manage yung time kasi masasacrifice yung ibang ginagawa kapag meron tayong siningit na iba, no? So, yun lang yung aking gusto i-share ngayong gabi. Kung may tanong kayo, meron kayong interaction, so pwede nyo i-open yung inyong mic, huwag kayong mahiya, ano? At yung iba nating devs, makapanood naman nila to, ano? Okay, so meron ba dyan violent reaction? Galit na, gutom na, no? Nagwawala na dyan, meron ba? Wala naman. Gising pa ba kayo? Baka kayo mga tulog na, no? O kaya kayo lumabas na pala, no? Sir Ralph, nandyan ka pa? Ralph Diaz Duhay Lungsod? Ako, tulog na yata si Sir. Okay lang, baka may ginagawa, ano? Okay. So, may mic ka ba, sir? Wala din yata. May microphone ka ba, sir? Sorry po, sir. Meron po. Nakamute ka. Nakamute ka. Kamusta naman, sir? At buti naman ay nag-enroll kayo dito sa atin sa Learn Computer today. Oo nga, sir. Looking forward sa malilearn. Oo, matuto. At least meron ka ng heads up ngayon kung paano ako magturo at saka kung ano yung pwede mo expect, no? Yes, sir. So, I am hoping na lahat kayo is talaga magsikap kasi future nyo yan eh. Kung mapapansin nyo ako ngayon parang pahaya-hayahay lang ako sa Facebook, palipad-lipad lang ako na aeroplano, ganyan. Kasi ito na yung parang bunga noon ng mga ginagawa ko noon, mga training na ginagawa ko sa sarili ko and mga pagsisikap, no? So, hindi ko pa na-share yung aking buhay pero siguro next time na kasi hindi naman tungkol sa akin to eh.
it's all about you, no? Sa inyo talaga yan. Yung ginagawa nating course, itong Learn Computer Today, itong website natin, para sa inyo yan, no? Yun nga lang, hindi natin alam yung buhay natin kung hanggang kailan kasi nasa Diyos naman yun eh. Kaya that's why hanggang ngayon, kung buhay pa ako, and then buhay, ito pang training natin, available pa, aralin nyo na, wag na kayo magpatagal. Kasi once natutunan nyo yan, no, natutunan nyo yung kayo mismo ang gagawa ng code, hindi na kayo mangungopya sa akin, gagawin nyo yung code, then kung nagkakamali kayo doon, ayusin nyo lang yung code, no, in the long run, madali na sa inyo yan. Ay ganyan lang pala gagawin. Masasabi nyo na sa ibang nagbablog, masasabi nyo sa isip nyo na ayun lang naman pala gagawin. Diyos ko, ang dami pang dinaanan. Parang binabanggit ko nga sa inyo, may experience nyo yun. Pag later on, nagiging marunong na kayo, sasabihin nyo na, madali lang yan actually. Sa iyo, madali kasi alam mo na, pero sa kanila hindi pa. So, makikita mo yung sarili mo doon sa punto na yon na na-improve tayo. No? So, kung kayo ay nag-games, bukas-bukasan nyo yung games, no? At kung meron kayo ibang pinagkakaabalahan bukod sa pag-aaral ng coding, i-manage nyo lang. No? I-manage nyo lang. Kasi, 24 hours lang tayo per day. At 365 days per year. So, anong gagawin mo doon? Diba? Ano yung ma-achieve mo? At yung saganang buhay, yung magandang buhay, nasa sayo talaga yon. No, hindi mo kailangan mag-stay sa isang company pag ikaw ay naging magaling. Pag ikaw ay naging magaling, no, hindi mo kailangan mag-stay sa isang company. No? Or magiging ano pa nga sila, customer. Company ang magiging customer mo. Kagaya nangyayari sa akin, no? Company yung madalas kong nagiging client dati. Ang kausap ko lagi yung owner, no? Pagka may tumatawag sa akin galing sa company dati, kasi ngayon hindi ko tinatanggap dahil nga gusto ko mag-concentrate sa Learn Computer Today muna. Tumatawag secretary, ganito, marketing nila, tinatawagan ako. Sinasabi ko, nasa po yung owner, gusto ko sana siya ang makausap. Okay, sige, kausapin mo si Julian. Yun, doon kami magpe-presyuhan kasi siya yung magde-decide, hindi yung marketing, ganon, o ano pa yung financial, ganon, mag-approve pa yan Ang dami pang proseso niyan. So, may-ari agad. Pag hindi siya available, mag-schedule siya ng time, mag-usap kami kahit over the phone o kaya puntahan ko siya. No, ganon yung style. Kasi pag siya ay umuo, yung may-ari, solve na yun. Meron ka ng income, meron ka ng project. Siya yung umuo. No? So, ganun din sa inyo. Pag natuto kayo, makikita nyo yung pinakamabilis na paraan para kayo ay magkaroon ng income, the same time, ma-provide yung solution sa hinahanap nilang problem o sa problem na meron sila. Okay, so mukhang wala kayong tanong. Kanina pa ako dumadaldal, ngalay na yung aking panga. Pero napakarami pa, kulang yung oras. Pero marami pa tayong pag-uusapan, no? So baka may tanong pa diyan, hahabol, Ay, kasi sige. may mga Sige. sa mga beginners kasi may nakilala akong mga estudyante, yung mga bago. Lalo na yung mga gusto maging IT pero pinili na virtual assistant kasi nahihilo daw sila sa coding, mahina daw yung memorization nila. Sabi ko sa kanila, ang programmer naman hindi naman about yung memorize mo lahat ng 1,000 code. Ang kailangan mo doon intindihin mo yung code. At saka meron namang for example, pag alam mo nang gamitin yung code, kukunin mo lang naman yung isang code. Kung di mo kabisado, i-search mo lang. Tapos ilagay mo lang doon, gawin mo hanggang paulit-ulit mong pag pinaulit-ulit mong gawin, maunti-unti mo makakabisado. Yes, tama. Sabi ko sa kanila, hindi naman lahat ng software engineer kabisado lahat ng code Nagre-research pa rin 'yan. Basta mahalaga naintindihan niya paano gamitin 'yon. Para ka lang for example, para ka lang naman nagmo-motor, nag-ano ng motor niyan nagre-repair Hindi mo naman masyadong kabisado yung mga specification ng sukat ng mga hawak mong gamit, di ba? Kailangan mo pa research 'yun. Kailangan mo lang for example, gagamit ka ng kain tayo. ng katala. O, di ba? Di mo naman alam ang sukat ng katala Hindi ka naman engineer, di ba? Pero alam mo pa paano gamitin sa motor, di ba? Ganun lang 'yun. Yes, tama 'yan. Ganun lang, yung para lang ng paggamit. Pero hangga't makabisado mo na, di ba? Yes, applicable 'yun same sa sa programming, no?
Pag sinabi mo kasing system, hindi ibig sabihin na kumbaga lahat galing sa utak mo, lahat yung manggagaling doon. So kailangan mo humingi ng tulong sa ChatGPT. Pero overall, yung design mo na importante, flowchart, ayan, ano yung kalalabasan, ano yung user input, ano makiklik niya. Kaya nga po may Django for mga community at saka nandoon na yung code. Kung tapos yes, so provided na yan. Katulad ng Django, nag-update sila ng version. Tapos kung kabisado mo yung ulang code, mahuhuli ka kasi meron silang updated. Yung sa mga ini-encourage na nila, i-copy paste mo yung ganitong code, ganyan. Yes. Sa Django community, version ng ginagamit mo, ito encourage mo yung copy paste yung function. Hindi nila sinasabi i-memorize mo to, nakalagay sa at saka Django community. Ang purpose din naman natin sa Learn Computer Today, kung bakit tinuturo muna natin yung foundation, yung line by line, kasi later on, pag nag-copy paste tayo, alam natin yung kinopya natin, ano yun. So magkaiba yun sa nangopya ka ng code, pinaste mo gumana, pero hindi mo alam kung bakit gumana. Paano gumana yun? No? Maraming memes yan eh. Gumana, wow, bakit gumana? Pag hindi gumana, bakit hindi gumana? So hindi tayo papunta doon, no? Tama yung sinabi mo. Ganun po yung nangyayari sa bootcamp eh. Ang nangyayari, kopyahin nyo lang tong code, walang explanation. Unlike doon sa website ng, for example, pumunta ka ng Django community, may explanation doon ng code. May nakalagay pa nga doon na before you copy paste, just understand this code. Ganun nilalagay nila sa website nila. Hindi nila in-encourage na i-copy paste mo na hindi mo naiintindihan. Oo, tama 'yon, tama. Kasi ang copy paste din, once na alam mo yung code na 'yon, para saan siya, hindi ka magkakamali para kung sa paano mo i-deploy siya, integrate sa yung system. So, marami na ngayon yan. Yun nga yung frameworks at mahalaga yan na maunawaan natin na yung software engineering, hindi siya about memorization. Hindi kailangan memorize mo yung syntax, etc. Ganun. Kasi magta-trial and error ka dyan habang ginagawa mo. No? Saka yung minsan kasi mga local company, kailangan nila entry level, kailangan nila ganitong HTML, CSS. Pero as in my experience, kapag pina-exam ka doon sa interview, hindi mo naman kabisado i-write by code yung gagawin mo doon sa. Ang gagawin mo lang doon is kahit magaling kang kumuha ng resources at paano mo gagamitin yung resources. Yun ang pinapakita ng company. Hindi ibig sabihin na kabisado mo lahat yung ganitong programming language code by code. At saka sa interview, usually tinatanong diyan is yung function. Ano yung function ng ganito? Pag halimbawa nagka-problema kami sa ganito, ano ba dapat namin gawin? So may mga ganyang cases na tinatry ka using real world scenario na ganito. Tapos titingnan nila kung tama ba yung iyong magiging suggestion, no, kung alam mo ba talaga yung part na yon. So doon, pag nakita nila knowledgeable ka, and then kahit hindi nila makita ka mag-code, pero alam mo yung solution by mind, ma-hire ka, no? Hindi kailangan makita yung mismong code. Kailangan lang malaman nila paano mo isosolve, no? So yun. Isa part yun sa mga interview. At saka tips din sa mga nag-aaral ng code, wag mo niya intindihin line by line. Yung buong function ng code, katulad ng sa Django.contrib.author. Bakit nga ba ginawa ng Django.contrib.author yun? Pero yung function lang, hindi yung mismong word. Kasi ang ginagawa nila, anong function na itong contrib.author? Ano lang naman siya, as in, yung function lang yung inaanap niya, hindi yung mismo yung words na, ano bang bakit ganito? Wag mo nang i-research yun. I-research mo, ano yung function ng mismong. Tama yan. Very good. Ginagawa ng iba ng coding, i-research, but contrib, bakit may underscore? Wala yung function. Yung ginawa lang ng mga ng mga developer para hindi para maging madaling tandaan, kundi parang kumbaga visually appealing na ganito pala yung function na yun. Oh, yes. Totoo yan. May mga purposes yung devs yan. So, pero yun nga, tama yung sinabi mo. Ang dulo pa rin yan is yung client. Kahit na anong galing nating developer, pag hindi satisfied si client, tiyak magre-refund yun. So, lahat ng effort natin, mawawala yun. Kahit na anong husay, pag hindi siya na-satisfy, baliwala yung ating ginawang code. So, yun ang isa din sa pwede mo i-suggest. Depende sa gagamitan, sino gagamit. So, yun ang number one, satisfaction ng iyong client. Pag hindi siya satisfied,
nako, malaking problema yan, no? Lagi kang kukulitin nun hanggang sa gawin mo yung gusto niya. Okay? Meron namang mayroong ganito nangyari, yung may isa akong naging customer, pero mura lang binigay sa akin, 5,000. Wow. Yung simpleng system lang na gano'n. Pero ang nakita ko, may isa pala akong code na, ganito pa rin yung function. Ite-template ko na lang. Kumbaga, meron na isang template na dati mong ginawa na ilalagay mo na lang doon para magkaroon siya. Actually, pwede ka rin naman kumuha ng template ng iba, lalo na kung open source, kung iyon ang sagot doon sa kailangan ng client mo. At saka yung nagawa mo na rin template dati. May ginawa ka, isang code. Pwede pala applicable sa ganitong code na pinapagawa niya. Lalo na sa mga e-commerce, halos pare-parehas lang naman yung At saka ang purpose ng e-commerce ay magbenta. Kung hindi makabenta si client, walang mapasok na pera dahil mali yung setup, hindi siya makabenta, ay pagagalitan ka nun. Design lang ang babaguhin mo doon at saka yung features niya, pero yung ibang backend halos hindi nagkakalayo, halos parehas lang. Design lang. Naglagay ng building na na gumawa ka ng building pero sumusunod ka rin sa building code. Parang ganoon. At saka kung parehong design, kung parehong design siya, papalitan mo lang ng kulay. Palitan mo pintura. Ganon ang itsura ng Windows. Yung backend niya, yung SQL niya, halimbawa, parehas lang naman, input. Parang hindi mo na kinakailangan mag-research kasi nandiyan na lahat. Ang pagagawin mo lang is paano mo lang siya ipapasok, i-apply doon. Kung anong area. At saka masusolve ba niya yung gusto ni client? Yun. Yung ba yung solusyon? Konting revise lang na konti. Yes. Kaya yung kung makikita nyo sa Facebook, yung nag-aaway-away sila kung anong framework, wala talaga yon. So hindi pa nila naiintindihan yung part ng software engineering na kung alin ang mas madaling solusyon, yun ang gamitin mo. Yung katulad ng sinasabi mo. Thank you, Mr. Snack. Parang nagtaas ng kamay si Ralph. Sir Ralph, nagsalita ka yata kanina. Sir Ralph. Nahiya niya. Sir Ralph, nandiyan ka pa ba? Ralph DS? Naku, baka nag-CR si Sir Ralph. So, yun, tama yung sinabi mo, Sir Fernando. Tama yun, no? Kaya lang kasi hindi ko niya sinasagot yung mga nasa forum, yung mga nagtatanong. Hindi ko niya sinasagot. Alam mo bakit? Yung iba kasi, naghahanap sila ng sagot sa ibang tao. Well, available naman si ChatGPT, available naman si Google, pero magtatanong siya sa community. Ibig sabihin nun, tinatamad. So, pag ganun, hindi ako tumutulong. Hindi ko sila sinasagot. At hindi na ako nagpo-post na something na magtatanong sa akin kasi tiyak lahat itatanong sa'yo. Paano gawin to? Paano gawin yan? Sir, paano ang ganda ng ginawa mo? Saan makikita yun? No? Lahat itatanong sa'yo doon. At pag hindi mo ni-replyan, sabihin siya, suplado ka. So, wag ka na lang mag-post. That's why, hindi ako nagpo-post ng mga community about programming, mga ganyan, mga projects. Kasi tiyak magko-comment sila sa baba. And then, mag-chat-chat sa'yo. So, dagdag yan sa kain ng oras. That's why, yung aking time, yung posting ko usually, kung ano lang ginagawa ko sa buhay, normal na buhay, no? Hindi na ako nagpo-post na a day in the life of a developer, a day in the life of a software engineer. Hindi na ako nagagaganong kasi may mag-chat-chat diyan, magtatanong. Pag hindi mo na-replyan yun, siyempre, suplado ka na. Parang gano'n. Tsaka, kakain din ng time. So, yun lang. Kung gusto nyo sumagot sa ganun sa community para tulungan sila, okay yun. Very good yun. Pero, kapag, tingin mo, tamad, huwag mo tulungan. No? So, kasi, lahat yan, iaasa sa'yo. Lahat itatanong. Kaya nung kayo ay nag-start dito sa Learn Computer Today, lagi ko sinasabi, pag kayo ay nagtanong, make sure nyo na inaral niyo yung course. Kasi tiyak ang isasagot ko sa inyo, yun din nakalagay sa course. Kasi na-discuss na yun doon. So far, mukhang natakot na yung iba na magtanong. Kasi baka sabihin ko na hindi ka nag-aral, no? Well, para lang ma-ignite kayo na
nasa course talaga yung sagot. At gawin nyo ulit nang walang kodigo. Ano? Kaya ayan. So, yan yung encouragement ko sa inyo. At kung meron pa kayong tanong, hello si Sir Rap. Sir Rap, nawala ka yata sa nawalan ka ng signal. Oo, nawala yung internet. Kaya bumalik pala. na. Oo. Yung tanong ko lang, sir, about lang sa history ng LCT. Mhm. Like, kailan mo ba to siya na-build? Tapos kailan Yung ka nag-start ng sige. nagturo Oo. ng ganito, mga programming codes? Oo. Yung learn ko... sige. Second question, sir, yung mga yung mga, para magka-idea naman ako for my future na project, so yung mga gawa ng, yung mga examples na gawa ng mga nakagraduate na, or yung mga estudyante mo, yung mga gawa nila, mga output nila, yung mga ganun lang, at least may inspiration. May ako na ganito, inspiration and idea na para ito din yung gagawin. Hindi naman kukopyahin, pero baka may maisip akong mas maganda din, or yung parang ganun. Like Actually, idea lang talaga. sige, unahin ko muna. Sige. Unahin ko muna yung una mong tanong, no, yung simula ng Learn Computer Today. Actually, madidiscuss yan sa mga course na titake mo. Okay. Yung history. Pero bigyan kita ng mabilis lang. Nung nag-start yung idea is 2020. Year 2020, nagkaroon ako na idea na gawin yung Learn Computer Today kasi ang dami kong in-enrollan na scam. No, magbabayad ka mahal, mura, pero makikita mo basic lang, dumaldal lang na maghapon, tapos na, wala na yung pera, sayang, parang nasunog. So, sabi ko, puro scam na yung na-enrollan ko. Bakit kaya hindi kaya ako gumawa ng talagang pwedeng pag-aralan, matutunan. That's why, May 2020, hindi ko makalimutan yon, na-produce ko yung Computer System Professional para sa basics, foundation ng computer, and then yung hardware, etc., software. So, doon tayo nag-start. Hindi ka agad lumaki yung Learn Computer Today agad-agad. So, hanggang ngayon, nade-develop pa rin siya. As you can see, marami sa mga courses hindi pa ready. Pero may mga courses dyan na available na. So, yan yung parang milestone na kailangan ma-accomplish natin sila lahat yung mga course na nakalist ngayon. At nakikita ko 2 years from now or 5 years from now, magiging magaling kayong developer. Hindi dahil sa course sa Learn Computer Today, kundi dahil doon sa interest ninyo and then yung determination nyo matuto. So, maraming mga nag-take ng course na tinapos nila yung course, no? Yung past courses, tinapos nila. At hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa Learn Computer Today. So, yan yung pwede kong isagot sa'yo sa second question mo na yung mga estudyante, kumusta sila, ano nangyari. So, yung iba nagka-work sila sa company, yung iba nagamit nila sa abroad. Then, hindi ko masasabi may papakita yung kanilang actual work dito kasi meron silang individual projects. And then, yung projects na included sa course na nandoon, hindi ko rin may papakita online, at hindi ko may papakita kasi yan yung anong term to? Exclusivity ng ating design, ng ating learning, na makikita mo lang siya kapag ikaw ay kasali sa ating developers training or sa estudyante bilang estudyante. Kasi once na ilabas ko yan sa YouTube, sa Facebook, siyempre, yung ibang mga course provider, gagayahin yan. Actually, may gumagaya talaga sa atin, may mga course provider, ginagaya nila yung style natin. Ngayon, maski na noon, ginagaya nila. Pati yung, napansin ko pati yung mga listahan ng curriculum, ginagaya nila. Tapos i-offer nila ng mas mahal, 30,000, 40,000, 45,000, pareho ng terminology. Yung iba naman, mura, 1,000 lang, 49. May 49 pa nga, may 199. So, pareho din ng curriculum. Sabi ko, pambira to Kasi nga, meron nga tayong ads. Ngayon, in regards to, sabihin na natin project ko, personal, hindi ko sila lahat mapapakita sa inyo. Kasi yung iba, kumbaga, kailangan kong isa-isa yung link, ganon.
Pero makikita mo naman sa style ng learning, habang ikaw ay nakikita mo yung training, learning projects, so doon makikita na, ganito pala ginagawa to, makakagawa na ako ng sarili ko. So yun, pwede mo masabi na ikaw mismo, kaya mo nang gawin yun kasi nagawa mo na. And then, on my part, yung development ng training, ng website, ng certificates, ng badges, yung sistema natin, and then, going towards tayo sa kayo ay magkaroon ng work, i-connect ko kayo sa isang website natin, doon ay makikita ang inyong credentials, kunyari si Sir Ralph o si Sir Nel, sa website natin, nandun yung inyong credential, sample projects sa website na yun. And then, connected kayo sa Learn Computer Today, na once na nangailangan ng isang client, pwede nyo ipakita doon yung inyong credential. Nasa website, connected kayo sa amin, at meron kaming parang certification na kayo ay kaya nyo, kayo ay certified na software developer, and then nandun yung credentials nyo. Yun yung isang part na masasabi ko sa inyo na maitutulong ng Learn Computer Today sa inyong career. No? Hindi lang sa training, kundi sa paghahanap din ng client. No? So, yun ay gagawin ko, no, lahat yun, na ma-improve yan ating training, and then, ang end goal is talagang kayo ay maging software engineer. No, hindi mo basta maiisip yan, itong sistemang ginagawa natin, mahirap siya, bago yan na-develop na ganyan, is ang daming pinagdaanan, na-hack pa yan ilang beses, 2 beses, itong website natin. So hopefully ay maganda yung aking setup ng cyber security ng ating website. So far since then, at 2021 yun na-hack yan. Website hindi ma-open, wala maka-access, hindi ko ma-access pati backup. Pero yun, nag-improve tayo from that. So masasabi ko, sir, yung projects makikita mo yun, no, yung mismo na yun sa course. At gagawin mo din yon. At i-check ko yon kung tama. Ano? So, sa mga estudyante, may pinresent sila na makikita mo sa YouTube, yung ilang episode natin ng Devs Meeting. Makikita mo sa past sa YouTube natin ito. Makikita mo rin ito sa YouTube, no? Sa Learn Computer Today. Ipapost ko yan siguro bukas. Makikita mo din pinresent nila yung iba, yung mga projects nila. No, pero hindi lahat kasi hindi available, may work, no, at maraming estudyante ngayon hanggang ngayon may work na rin sila, no. So mahirap explain kasi hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Tulad ngayon konti tayo pero alam ko nag-work sila, no. Sir Ralph, may follow up ka pa ba? Question? Yan lang ata, sir. Basta as you progress sa ating courses, makikita mo doon yung mga projects na yun. At hindi lang yan yung projects natin. Actually, this month, meron tayong upcoming login system para sa full stack. And meron tayong block coding sa full stack din, and then sa software development. So, ganyan yan. Every month, meron tayong develop na mga courses. At ang akin lang talaga is gawin nyo yung project. Ulitin nyo na from the scratch na kayo yung gagawa, no? Yan lang ang alam kong paraan matututo kayo. Pagka gumawa kayo ng mga linya ng code nang hindi nyo tinitingnan yung aking source, and then basta gumagawa kayo pero hindi nyo mapagana, and then napagana nyo, a good start yon na naintindihan nyo na talaga how the program works and yung ating code, no? So, hindi natin memorize. Basta maintindihan nyo lang, ano ba yung line na yan? Para saan ba yan? Parang kulang ako. Parang, alam ko may kulang ako dito. Doon mo gamitin yung ChatGPT without looking sa code pa rin na kung anong pinrovide ko. Huwag mo tingnan yun. Tingnan mo paano mo mapapagana. At pag napagana mo, uy, gumana na. Ay, kaya lang iba output. Tingnan mo ngayon yung ginawa mo dati, yung code na binigay ko. O nga, no, dito pala ako kulang. No, ulitin mo ulit. Gawin mo ulit sa third time.
Uy, nakuha ko na. O, di master mo na yun, part na yun. Yan yung start ng mastery ng pag-intindi ng code. No? So, ganun yun. At gagaling kayo, no? Magsikap kayo, huwag kayong umasa sa akin at saka sa ibang influencer. Tingnan ninyo yung topic, yung course, gawin nyo sa sarili nyo. No? At mag-improve kayo. Okay? Meron pa ba tanong? Kumain na ako. Tinapay, hindi ba? Hindi kasi ako nakapag-dinner, pero busog pa naman, no? So, okay lang. Baka kayo, hindi pa rin nag-dinner, ano? Okay lang yan. Minsan lang naman tayo magugutom mo na. Okay, kung wala na, salamat sa inyong pag-attend at napakahalaga ng inyong attendance. Kasi magsasalita na naman ako mag-isa, no? Pag ako lang ang available. No? So, makikita naman to ng iba nating mga kasama, no? Ipopost ko to sa Facebook. Sa YouTube, hindi sa Facebook. Sa YouTube, kasi para habang tumatagal yung panahon, pwede natin balikan yung pinagagawa natin nung una, nung hindi pa tayo marunong. Ito yung mga pinagagawa natin, mga presentation ng project. Ito yung project na present mo. Then, lumipas ang panahon, nakita mo, talagang baguhan lang ako dati. Oh. So, kaya ini-encourage ko kayo umattend. No? Kasi, history pa rin to in the making ng inyong future. No? Saan tayo nag-start? No? At ano na yung mangyayari sa atin. Sige, sir. Pwede bang tumalon from soft dev to full stack? Actually, sabi ko sa inyo, pwede nyo i-enroll lahat yan. No? Kahit sabay-sabay pwede. Gagawin nyo lang is unahin nyo yung gusto nyo unahin. Pero of course, ipoprovide ninyo yung payment para sa career na yon. No? Pwede nyo silang enroll lahat. Sabay-sabay. Pwedeng sunod-sunod. No? So, hindi nyo kailangan tumalon. Pwede nyo sila talaga i-enroll lahat. Kailangan lang, total sir, ikaw, Sir James, ikaw naman talagang tuloy-tuloy ka naman. So, kung nakita mo yung gusto mo doon, well, enroll mo lang kung gusto mo enroll. So, kailangan mo lang ng a few adjustments, no? So, may enroll ka doon at hindi mawawala yung dati mo. Hindi mo kailangan tumalan. No? So, hindi naka-attend dito eh. Meron nagbayad within may nagbayad within siguro 2 months time lang. Binayaran niya lahat yung 3 career path. Yan, tama yan, Sir Fernando, no? So, software engineering, combination yan ng 3. Pwede nyo enroll yan ng 3 lahat. So, hindi sa akin importante kung alin ang gusto nyo unahin, nasa sa inyo naman yan. Basta at least, available na sa inyo lahat ng courses na nasa loob niyan. Then, tingnan ninyo saan kayo mas lalong magkaka-interest mauna. Yun. Requirement sa Django, sir, kaya gusto kong matutunan in-depth ang web dev. Actually, may Django tayo sa soft dev. Mayroon din tayong Django dyan. Kaya lang, kung Django lang ang alam mo for web dev, ay kulang yon. Kaya that's why sa software engineering, kailangan alam mo lahat. No? Kahit hindi mo master lahat ng framework, hindi mo lahat favorite, hindi mo lahat na-take, pero at least alam mo yung idea. Ito pala, ito yun, ganito yun. Ito ang mas bagay na framework gamitin dyan. Ito mas maganda gamitin dito. Ayun. So, kung gusto mo review yung part na yun, yan. So, yun lang, no? So, kung gusto nyo enroll lahat yan, pwede naman. So, installment, pwede rin. Kung madedelay, okay lang, no? Wala naman tayong problema sa ganun, no? So, basta inform nyo lang ako. Kasi pag hindi nyo ako in-inform, lumampas ng 3 buwan, 2 buwan, 3 buwan, walang update, ayan, so baka hindi na interesado, so sayang yung course. No? At kawawa naman din tayo gumagamit ng server, gumagamit tayo ng, dami kong pwedeng sabihin, pero tuloy lang tayo mag-aral. No? So, Sir James, enrollan mo lahat. Okay lang yun. Kung gusto mo mag-enroll doon, sabihin mo lang sa akin. Ganon din kayo. Enroll nyo lang. Yung part lang ng payment is para lang din sa akin na habang nagpo-produce tayo ng mga courses, hindi ko iisipin kung saan kukuha ng pang-maintain ng website, ng ating ng bandwidth na ginagamit natin, cybersecurity ng website.
Lahat yan ay binabayaran natin online, no? Through your payment. Kaya kapag nag-update kayo, masaya ako doon. Bukod sa may pambili ng ulam, mami-maintain natin talaga yung website. Ano? Ayun. So, sige. Meron pa ba? Oo. Ganun talaga. That's why we are going to pursue talaga software engineering. No? Nandun lahat yan. No? Sige. Meron pa? Sir James, okay na po ba yun? Okay, sige. Alright. So, kung wala na kayong tanong, ituloy natin to next week. At kung meron kayong naiisip along the way, sulat nyo para pagka tayo nag-devs meeting, ay discuss natin kahit paano. No? Wag lang code. Kasi code pa, line by line, titingnan pa natin habang proseso niyan, no? So, more on inspiration tayo. Inspiration, motivation, problem solving, ganyan, possible project, presentation of project. Yan pwede dito sa devs meeting. Ano? Question about courses, training. Alright, sige, salamat sa inyo. Umattend kayo palagi kasi na-encourage ako. At naiisip kong maggawa pa ng maraming mga courses, Although pag Sunday talaga, rest day ko yun. No? So, yun lang inilalaan ko sarili ko para mag-enjoy. No? So, Monday to Saturday. Ayan. No? Okay, bye-bye. See you. Salamat sa inyong time. No? Okay. So, papatayin ko na, no? Sige, mag-aaral kayong mabuti. Future niyo yan. At, ano na lang, pamaskuhan nyo na lang ako pagka kayo'y lalong naging successful. Bye-bye!